search for Marcos Comms Chief continues as Anthony Taberna declines. Ano ba nangyari? Sabi niya dito, merong communication crisis daw ang Marcos administration. Kasi nga, wala daw may gusto na mag-head doon sa Presidential Communications Office. Bakit ayaw ba ni Attorney Claire Castro? Masama ba? Bakit? Masama ba na si Attorney Claire Castro ang mag-head ng Presidential Communications Office? Hindi naman masama. Pag mag-head siya, walang problema, di ba? Si Bongbong Marcos na lang, si Pangulong Bongbong Marcos na lang ang ang tawag diyan, mamroblema, di ba? Sabi dito, Politico has learned that at least 3 journalists have reportedly been approached to replace Jay Ruiz as Communications Secretary. Tingnan nyo ito ha, dun sa mga nagsasabi sa akin na naiinggit daw ako dahil hindi ako yung naging PCO Undersecretary. Tignan nyo ito ha, 3 journalists. Secretary pa yan, dinidecline nila. Ngayon sabihin nyo sa akin, nakainggitan yung Undersecretary. Alam nyo kung bakit? Kung maayos ka mag-isip na tao, if you will serve kasi for PBBM, you will owe PBBM and the administration your allegiance. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, ako bilang isang malaya na mamamahayag ng aking kaalaman at opinyon dito sa social media, hindi ko na magagawa yon. Alam nyo rin naman ako na wala akong kinikilingan. So, kung mainggit, hindi pwedeng mangyari yun. Di ba? Sabi ni Vern Lloyd, ako na lang attorney, apply ako bukas. Punta ka. Di ba? But no one accepted the offer. Mahirap talaga, di ba? ACC, the best in communication, ang daming adlib. Sabi ni No Nonsense, isang malaking credibility sinkhole yun. Auto-bias ka na agad. Tapos, hindi naman sa pagdidiscredit sa administrasyon na ito. Pero if I will actually lay my reputation on the line, it's not with this administration. Kapag kunwari, lahat ng binuo ko sa 45 years ng existence ko, ilalaan ko para sa isang administrasyon, this is not the administration. Ito. Anis Cooper said, veteran broadcaster Anthony Taberna was among those reportedly top for the position but he declined. Anthony Taberna na yan, ha? Tunying is reportedly fully aware of the challenges that come with the job, especially given the PCO's history of 4 appointees in just 3 years. Yun kasi ang problema dyan. Isipin mo, no? Pero it's historically naman, mga kabatas natin, itong PCO historically ang pinakamahirap tagalan na trabaho. Okay? Ito ang pinakamahirap na tagalan na trabaho. Wala talagang tumatagal na PCO secretary. Okay? He also knows that taking the whole role would mean undergoing confirmation by the Commission on Appointments where some members might be hostile due to his background as a journalist. Alam niyo na rin. Alam niyo itong si Katunying, makailang beses ko nang nakasama yan. Nung 50th birthday nga, I had the honor to actually attend. Inimbita niya naman ako talaga. And nakakapag-usap naman kami paminsan-minsan pag nagkikita kami sa mga events. Alam nyo, hindi rin siya yung taong tatanggap nung ganyan trabaho. Kasi alam aside from being humble, itong si Katunying, matalino rin yung taong yan. Very forward-thinking. Kapag nag-uusap kami niyan, it's all about what will happen
what's happening tapos what will happen. Well, hindi ka naman tatagal ng ganyan dyan sa ginagawa mo kapag hindi ka matalino, di ba? Di ba? Sabi dito, very veteran political strategist Lito Banayod floated Taberna's name as a possible replacement for Ruiz, noting his close ties to the first couple. Di ba? Ito rin kasi ini-issue nila yung first podcast episode, siya yung lumabas. Nung lumabas yung polls na yon. Okay? So yung Malacanang has been actively seeking a new PCO head, looking for a candidate with strong management skills and the ability to effectively handle the media. Bakit hindi pwede si Attorney Claire Castro? Di ba? Ruiz, who was appointed in February, tendered his courtesy resignation last week as part of President Marcos's sweeping cabinet reshuffle. Alam niyo mga kabatas natin, sa tingin ko deserve naman ni Attorney Claire Castro yan. Dapat siya na yung umakyat bilang PCO chief. Di ba? Sino may ayaw dito na maging PCO chief? Si Attorney Claire Castro. Press nyo nga yung 1. Pag gusto nyo, press nyo ng 2. Sabi ni Teacher Ed teaches, Yusek Claire is the best hair, put her in. Ako rin. Press nyo 1 kung gusto nyo siya maging PCO head. 2 pag hindi. Diba? Tama, Attorney Sina lang. Sayang naman sakripisyo niya. Overtime na nga siya sa pagsira sa Duterte. Diba? Isipin mo, sisiraan mo yung mga Duterte in your official function as a PCO undersecretary. Sisiraan mo pa siya in your unofficial function as a vlogger. Tama si Auntie Claire na lang. Ba't ayaw mo kay Auntie Claire, Angel May Francisco? Yung sabi ni Apoluna, pag tinanggap niya yan, di niya na pwedeng sabihin garapalan ng corruption sa admin ni BBM. Sabi ni Misterio at Kalaman, tama si Ante, 3 years lang lifespan niya sa YouTube na sikat ko, no? After BBM admin, kanino naman kaya siya didikit or may didikit pa kaya sa kanya? Don't be like that. Allah, 1, 1, 2, 2. Ba't ang daming 2? Ba't ayaw nyo? Ba't ayaw nyo? Nakakalungkot naman kay Ba't ayaw nyo na siya yung ma-promote? Press 1 pag gusto nyo. Ayaw nyo talaga siya? One pag deserve. 2 pag hindi deserve. 2 para diretso na pagbaba ni PBM. Ikaw naman. Ayan, yan. Dumadami na yung 1. Na-influensyahan ko kayo. Nililigawan talaga ang kapatiran. Ayan, medyo pa rin. Medyo ganun pa rin. Marami pa rin nagtuto. Pero mas lamang na yung 1. Pwede naman si Benny Abante. Oo nga. Pero hindi pa yata pwedeng i-appoint yun kasi katatalo niya lang. Katatalo niya lang? Full blast na anti-Duterte, di ba? Sulit na sulit yun. Masipag si Attorney Claire Castro. One. Medyo panalo na yung 1, pero si Apoluna 2, ayaw niya talaga. Bakit naman? Ba't tayo mo sa kanya? 2, di na yan makontent ni TFR. Meron pa rin, di ba? Deserve, sabi ni No Nonsense 1. Sabi ni Dumb Mistakes. Anyway, yun lang mga kabatas natin. Klaruhin lang natin yan na dapat siya na yung maupo dyan. Okay? Maraming salamat mga kabatas natin.